Salamat, Sister Mildred. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa mga talata na amin pong napakinggan at salamat din po sa buhay ni Sister Mildred. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat nakinig at naging naghayag po, Panginoon, ang salita mo sa hapong ito, Lord God. Maraming po salamat sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon, Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo naman po ay sa pagpapatuloy, tayo po ay darako naman po sa ating pong scripture reading and opening prayer sa pamagitan po ni Sister Lilia Lim. Amen, amen. Magandang hapon po sa ating lahat. It's a beautiful day. Amen. Praise the Lord. Last Sunday of October. So 2 months na lang ang natitira sa taon ng 2025. Ayan. Praise the Lord. God is good. Ang atin pong scripture reading ay nasa Psalm 103 verses 1 to 5. Mga awit 103 verses 1 to 5. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Hallelujah. Amen. Ngayong hapon na to mga kapatid, let us give our time in giving praise and honor to our Lord dahil siya ay kapuri-puri na Diyos ng ating buhay. Dahil ang kanyang pangalan ay banal. Dahil lahat ng kanyang ginagawa ay mabubuti at ginagamot niya ang ating mga karamdaman, at ang Diyos ay nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan. At kahit sa bingit ng kamatayan, tayo'y inililigtas ng ating Panginoon at pinagpapala niya tayong lahat sa kanyang pag-ibig at habag. At katulad ng sa agila, ang taglay nating kalakasan. Kaya ang Diyos sa araw-araw ay nagbibigay ng napakagandang biyaya sa bawat isa sa atin. Kaya God is worthy of all our praise. Ang Panginoon ang siyang bibigyan natin ng ating pinakamataas na papuri at luluwalhatiin natin ang kanyang pangalan this afternoon. Hallelujah. Let us pray. Father God, Lord, ngayong hapon na to, buong puso ka naming pinapasalamatan. Buong puso ka naming pinupuri, Panginoon. Buong puso naming ibinibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Lord, you deserve the highest praise and honor. We love you, O Lord God. Lord, we dedicate this afternoon, Lord God, sa lahat ng aming gagawin. Mula sa simula hanggang sa huli, Panginoon, ang iyong pangalan ang isinisigaw ng aming puso, isip at kaluluwa. Dahil ikaw ang Diyos na napakabuti, Diyos na mahabagin, Diyos na maawain. Lord, thank you so much that you will bless every portion of this fellowship this afternoon. Lord, mula sa aming mga pag-awit, kahit sa mga bagay na aming gagawin bilang alay at handog namin sa iyong pangalan. And Lord, bless every word that shall be spoken, Lord God, Lord, upon each and every one of us. Thank you, Father God. Allow your presence, Lord, to move this afternoon. Holy Spirit, we welcome you. Thank you so much, Father God. Lord, dadalawin mo kami sa aming mga bahay, Lord God, kung saan kami naroon. Thank you, Lord. Embrace us with your goodness and your grace and mercy. We dedicate this fellowship into your most glorious name. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Pagpo natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Sister Lilia, sa iyong panalangin. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Hallelujah. Ngayon po, tayo naman po ay darako naman po sa ating praise and worship.
Pangungunahan po tayo ni Sister Beth Alberda. Sister Beth, Hapon po sa ating lahat. hapon. Lagi po kong dinideklara na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay tapat. Amen? Tayo pong lahat ay sama-samang magpuri ngayong hapon at ideklara natin ang katapatan ng Diyos. At kung tayo po ay nananalangin at kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, meron tayong mga kahilingan, meron tayong mga desires, tandaan po natin na wala pong imposible sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Let's lift up the name of the Lord this afternoon. Hallelujah. Indeed, Lord,
In your name, all things are possible. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming tanging sandigan ng lahat ng bagay ay kaya naming panampalatayanan dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay dakilang Diyos at tapat na Diyos. Maraming salamat muli sa araw na ito na tinipon mo ang bawat isa sa amin, bagamat magkakalayo kami, Panginoon. We believe that you're still in our midst, Lord, working in us, working through us, Lord. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat buhay namin. Gamitin mo, Panginoon, ayon sa iyong kaparaanan at ayon sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat. And Lord, narito kami, nagsasabi sa iyo na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah. Let's sing it to the Lord. Worship His name. Come on, tell the Lord how much you love Him. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. I love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus. I love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, lift my heart, I lift my voice to the heavens, for you are my sun and shield. Hear these praises, yes, from a grateful heart. Every time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. Jesus, I love you so much. Yes, Lord, we love you. Lord, I love you. My soul sings in your presence.
from a grateful heart. Every time, each time I think of you, the praises I love you so much, Jesus. Love you so much. Oh, I love you so much. I love you so much, Jesus. Jesus. Love you so much. Love you, love you, love you. I love you so much, Jesus. I love you so much. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, yan po ang sinasabi ng aming mga puso, that we love you so much, God. Hayaan mo, O Diyos, na sa aming mga buhay ay maitaas ang iyong pangalan, malwalhati, Panginoon, at maraming tao ang makakakilala sa iyo sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Lord, sa hapong ito, patuloy na panatilihin mo, Panginoon, sa aming mga buhay ang pagpupuri, ang pagpapasalamat, ang nagsasabing mahal ka namin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at maitaas ang iyong dakilang pangalan dahil ikaw ang karapat-dapat na maitanghal sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang Panginoon, salamat si Sister Beth sa iyong awit. Purihin ang Panginoon. Tayo po naman ay darako na po sa ating komunyon. Magpangungunahan po tayo ni Sister Grace sa ating po komunyon. Yes po, magandang hapon sa ating lahat. At muli tayo po ay magkasama-sama sa banal na hapunan. Bagamat online tayo, pero God ordained sa banal na hapunan at isang holy sacrament na hindi po natin hininto dahil na-overcome po ng Panginoon. So, ihanda po natin ang ating mga elements, ang ating mga tinapay, ang ating mga biscuit, or juice or water. So, ibig sabihin po, lagi po nating i-declare na yung mga ginagawa natin ay hindi po unworthy. Hindi po tayo mag-partake kasi wala po tayong mga unworthy manner. But rather, sabi ni Apostle Paul, Jesus overcome sin and death. So, na-overcome natin as we continue sa patuloy natin na pagsama-sama sa magagandang balita na natagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Alam mo, marami na tayong napapakinggan ngayon at minsan halos tayo po ay na-deceive na. Kaya lagi po tayong mag-communion para hindi po tayo marab ng kaaway sa ating mga nababasa, nababalita, napapakinggan. Mag-focus lang po tayo kung ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus para po tayo ay araw-araw maligtas. So sa aklat ng Corinthians, ready na po ba tayo? Sa aklat po ng 1 Corinthians 11:24-25, and when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." So let's partake the bread, mga kapatid, at atin pong samahan sa panalangin na sa ating paniniwala, hindi po tayo madarab ng kaaway, na magkakaroon ito ng healing sa ating pakikinig at sa gagamitin niya sa buhay natin, maging testimony tayo na sa ating pananampalataya may mga bahay, may mga nanay na nag-transform dahil sa salita ng Diyos. At yun po ang ating gakbay sa buhay. Sama-sama po tayo kainin ang tinapay.
Hallelujah. At ihanda po natin ang water. Verse 25, after the manner, he's saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often you drink it in remembrance of me. So sabay-sabay po natin. Hallelujah. And let us pray. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. At sa oras na ito, Panginoon, ito yung pinaka-the best tithes and offering namin na naganap, Panginoon, sa aming mga buhay. Bawat oras, bawat minuto, Panginoon, ay napakabuti mo sa aming mga buhay. Iniligtas mo kami araw-araw dahil nakita mo, Panginoon, ang bawat isa't isa sa amin sa House of Refuge, na kami po ay naglungkod, Panginoon, ng kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa pagtawag mo sa amin. Salamat sa paglinis mo sa amin, sa mga karumihan namin. At Lord, patuloy po kaming nagdadasal na turuan mo kaming maglingkod na may takot. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa pagkikilala mo sa amin, bawat isa't isa. Lahat ng aming mga panalangin ay sa iyo lamang, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat. Amen. Amen. Salamat, Sister Grace. Hallelujah. Tayo po naman ay darako na sa ating preaching. Pero handa na po ba ang bawat isa sa atin sa napaka-importanting sa gitna ng ating gawain, yung salita ng Panginoon. Naging handa po tayo. Buksan po natin ang lubusan, ang ating puso, isip, at bigyan po tayo ng Panginoon ng kanyang maunawaan po natin ang kanyang mga salita sa hapong ito. Tatawagan ko na po ang ating pong mangunguna sa ating pong pagbibigay ng banal na salita sa pamamagitan ng Sister Lilia Lim. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Muli po, maraming salamat, Ate Marilyn. Thank you so much po. At bago po tayo dumako sa ating mga message for this afternoon, naalala ko lang po, October is the month for Pastors Appreciation. Kaya hindi ko po palalagpasin. Maraming salamat po sa ating dalawang magigiting, mababait, no? Napaka-humble ng mga pastors, Pastor Mario Albelda and Pastor Wilfred Almahar. Maraming salamat po sa buhay ninyo, sa inyong pagbibigay halaga sa gawain ng Panginoon. At dahil sa inyo, kami po ay lumago spiritually. Kaya God bless po sa buong Albelda family kasama ni Ate Beth and Almahar family kasama ni Ate Marilyn. So we really appreciate you, Pastor Mario and Pastor Wilfred. Ayan po. Kaya ini-encourage ko po ang ating mga kapatid dito sa House of Refuge. You can personally message Pastor Mario for your appreciation and Pastor Wilfred. O kaya sa ating House of Refuge na GC. Pakita natin kung gaano tayo ka-grateful sa kanilang buhay for giving time to us para tayo ay lumago sa salita ng Panginoon. Kaya God bless po sa inyo, Pastor Mario and Pastor Wilfred. More blessing, favor, wisdom, and anointing from the Lord. Amen. Thank you. Ayan po. Amen po, Pastor. Happy Pastors Month. Yung dalawa. Amen. At ngayon naman po mga kapatid, tayo ay magpapatuloy na. For 11 weeks na po, ang tinuturo po sa atin na ating butihing pastor ay tungkol sa 24 vital areas for a disciple of Jesus Christ. Ayan. So, 24 po, no? 24 na vital areas for a disciple of Jesus Christ. Last week, tinuruan tayo
no, through Pastor Wilfred, ang necessity of applying the Word of God. Ito yung pang-11 na vital area for a disciple of Jesus Christ. Ngayon naman po, this week, this afternoon, ang ating naman pong topic ay ang pang-12. Ito po ay walang iba kundi ang panalangin. Prayer. Prayer is the 12th vital area for a disciple of Jesus Christ. Ang prayer po, mga kapatid, is a central theme in the Bible. Sa Biblia po, makikita po natin na palaging napapag-usapan ang tungkol sa panalangin. It is described as communicating with God through various forms sa iba't ibang paraan. Like praise, no? Pinupuri natin ating Panginoon, confession, sinasabi natin ang ating mga kasalanan at kamalian sa Diyos, supplication, panalangin, mga hinihingi natin, hinihiling natin sa Panginoon, and thanksgiving at ang ating pasasalamat. You cannot really be a good Christian if you do not pray. Ito naman po talaga ang totoo. Hindi tayo tunay at totoong Kristiyano kung hindi tayo nananalangin. It's just like you cannot have a good marriage if you don't talk to your spouse. Parang mag-asawa lang yan. Hindi maganda ang relasyon pag hindi nag-uusap ang mag-asawa. Nasa bahay lang, ngunit walang kibuan. Hindi Recording ganon. stopped. Hindi ganon ang relationship natin sa Panginoon. We cannot also be a good Christian when we do not pray, and it is also like having a close friend. Meron tayong malapit na kaibigan, ngunit hindi natin sila kinakausap. We don't communicate and we don't share our heart and thoughts with Him. Di ba ang ating kaibigan, kinakausap natin, sinasabi natin ang nilalaman ng ating puso at pag-iisip. Ganyan ang matalik na kaibigan. Kaya prayer po is a direct conversation. Ang panalangin ay pakikipag-usap with God, no? Conversation with God. It is a privilege of sharing our lives. Napakalaking pribilehiyo na po that we can share sa ating buhay, kung ano yung mga bagay-bagay sa ating buhay, sa ating mga pangangailangan. At ibigay natin ang lahat ng papuri sa Panginoon kung gaano siya katapat at kabuti sa ating buhay. Prayer is the pipeline of communication between God and His people. Ito po yung linya, parang telepono, parang cellphone. Linya po ng komunikasyon between God and His people, sa Diyos at sa mga tao, between God and those who love Him, between the Lord at sa lahat ng umiibig at nagmamahal sa ating Panginoon. Prayer is a way to find strength. Ang panalangin po ay isang paraan na magkakaroon tayo ng kalakasan and also guidance, gabay sa ating buhay. And it is a privilege made only possible by faith. Ito ay isang pribilehiyo na magagawa lamang natin kung meron tayong pananampalataya. Prayer is not just about asking for things. Ang panalangin ay hindi lang paghihingi sa mga bagay na gusto natin o kailangan natin. It is about developing a deeper relationship with God. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Listening for His voice, pakikinig sa Kanyang salita, and bringing Him thanks and praise. At pagdadala natin, pagbibigay natin sa Kanya sa ating mga pasasalamat at papuri, as well as our request for ourselves and others. At kasama na doon ang ating mga hiling para sa sarili natin at para din sa ating mga kapatid at sa ibang tao. Ang atin pong text for this afternoon ay ang Lord's Prayer. Ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13.
Basahin po natin Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sa binabasa po natin na text o message or verses sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, meron po tayong matutunan na mga tinuturo sa atin ng ating Panginoon about prayer. So these are the teachings that we get from the Bible about prayer. Number 1, pray according to the Lord's Prayer. Manalangin tayo batay sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. That is Matthew chapter 6 verses 9 to 13, yung binasa natin kanina. Ito ay isang gabay. It is a guide for prayer. Isang gabay para sa panalangin. It is a model that centers on glorifying God's name. Ito ay isang model na nakasentro sa pagbibigay kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. At isinusulong natin ang kanyang kaharian through our prayer by advancing His kingdom through our prayer and submitting to His will. At tayo ay nagpapasailalim sa kanyang kalooban. Matthew chapter 6 verse 9 to 13 also includes personal needs. Tayo din ay tinuturoan dito sa Matthew 6, 9 to 13 na tayo ay manalangin. Sabihin natin ang ating personal na pangangailangan, ang ating paghingi for daily provision, ang paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at ganun din ang ating buong pusong pagpapatawad sa iba na nagkakasala sa atin. And this prayer is also about protection. No, tayo ay humingi ng protection from temptation mula sa mga tukso sa nasa mundo at kahit sa kasamaan na nandito sa mundo. Matthew chapter 6 verses 9 to 13 acknowledges God as the source of all good things. Kinikilala na ang Diyos ang pinanggagalingan sa lahat ng magagandang bagay. At binibigyan din ng halaga ang espiritual at ang physical na pangangailangan ng mga anak ng Panginoon. So it also highlights the importance of both spiritual and physical needs. Hallelujah. Amen. At ang number 2 po na bagay na itinuturo sa atin mula sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Number 2 is sincerity over performance. Ano yung sincerity? Yung pagiging totoo. Sinseridad. Totoong-totoo at hindi pagkukunwari lamang. Hindi pakitang tao lamang. Matthew chapter 6 verses 5 to 6. Sabi dito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama
na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Dito sa number 2, about sincerity than performance, teaches us that prayer should be sincere and private. Tinuturuan tayo na ang panalangin ay kailangan totoo mula sa puso at pribado. Hindi ito public performance. Hindi ito pakitang tao. Or for the approval of others. O kaya humihingi ng pag-aproba ng ibang tao. It also teaches us to go to a private place and pray to God in secret. Tinuturuan din tayo na pumunta sa pribado na lugar at manalangin sa Diyos sa lihim, trusting that God sees and rewards this genuine communion. Na tayo ay nagtitiwala na ang Diyos na hindi natin nakikita ay nakakakita sa ating ginagawa at siya ay nagagantimpala sa ganitong klaseng tunay at buong pusong pakikipag-usap sa Kanya. It also emphasizes a relationship with a loving, all-seeing Father. Pag nananalangin tayo ng buong puso, tunay at sincero, ito ay nagpapakita ng ating relasyon, a loving relationship with our Father. Sa ating Diyos Ama na nakakita sa lahat. Hindi natin hinihingi, hinahanap ang papuri ng karamihan. So we don't focus on the praise of the crowd. Hallelujah. Number 3, pangatlong bagay na ating matutunan mula sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Pray without ceasing. Manalangin tayo ng tuloy-tuloy lamang, ng hindi tumitigil, hindi humihinto. Palagi tayong manalangin. In 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Sabi dito, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. The Bible encourages a life of constant communication with God. Ang Biblia ay palaging nag-i-encourage ng isang buhay na meron constant, palaging pakikipag-usap sa ating Panginoon. Believers are to find joy and give thanks regardless of their external situation. Ang mga mananampalataya ay kailangan makakakita ng saya at galak in giving thanks to the Lord. Kahit pa sa lahat ng bagay na kanilang nararanasan o kahit ano pa ang sitwasyon ng kanilang buhay. Dahil ang kanilang kasiyahan at kagalakan ay nag-uugat sa katangian ng ating Panginoon. Because the joy of all the believers are rooted in the unchanging nature of God and also the promises of the gospel. At ito po ay nag-uugat at nagmumula sa mga pangako ng ating Panginoon na ating nababasa sa Biblia. Ang kasiyahan at galak ng mga mananampalataya does not depend on the circumstances na nangyayari sa kanilang buhay. Hallelujah. Amen. Number 4, pang-apat po na bagay na itinuturo sa atin. Pray with faith. Praying with faith. Manalangin na merong pananampalataya. Naniniwala tayo na nandyan ang Panginoon na hindi natin nakikita. At naniniwala tayo na siya ay nakakakita sa lahat ng ating ginawa at siya ay nakikinig ng ating panalangin. In Matthew chapter 21 verse 22,
Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. So whatever you asked for in faith, you shall receive it. Kahit ano na hiningi natin, na pinapaniwalaan natin dahil sa ating pananampalataya, ito ay ating matatanggap. Itong talata na ito, nagsasabi na ang panalangin ay kailangan ihandog natin na kasama ang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, hindi matutuwa si Lord sa atin. Understand that God will grant what is asked for when prayer is made with unwavering belief. Naintindihan natin at alam natin na ibibigay ni Lord ang lahat ng ating hinihingi sa panalangin kung ito ay inihahandog natin at ginagawa natin ng buong paniniwala, no, without any trace of unbelief. Na tayo ay buong puso na naniniwala, meron tayong pananampalataya sa ating puso, ibibigay ni Lord sa atin yan. But ito po, tandaan natin mga kapatid, we also recognize the importance of praying in alignment with God's will. Kailangan din po na ang ating hinihingi sa Panginoon ay base sa kanyang kalooban. Kailangan ang mga bagay na hinihingi natin is in alignment with God's will rather than a simple promise of receiving whatever one asked for. So huwag natin isipin na kahit ano na gusto natin, pero nakakasama natin sa atin matatanggap natin. No. The only things na matatanggap natin mula sa Panginoon ay ang mga bagay na makakabuti sa atin. So, only in alignment with God's will. Hallelujah. Amen. Number 5. Praying with thanksgiving. Mananalangin na may kasamang pasasalamat. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Madadaig natin ang anxieties and worries sa ating buhay with prayer. Ma-overcome natin. We can overcome anxiety with prayer by bringing your request to God with thanksgiving. Sinabi po dito sa talata na ito that we can overcome anxiety and worries and fear when we bring our request to God na may kasamang pasasalamat. At ang ibabalik sa atin ng Panginoon ay ang kapayapaan na magbabantay sa ating puso at kaisipan. When we pray to God and present our request to Him with thanksgiving, in turn, it leads to a peace that guards our hearts and our minds. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, sabi dito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ugaliin natin mga kapatid, ang pagpapasalamat. Practice gratitude by finding small things to thank God for. Ugaliin natin ang magpapasalamat sa Panginoon kahit sa maliliit na bagay. Even on bad days, kahit sa panahon na hindi maganda, kahit meron tayong mga karamdaman, we continue to give thanks to the Lord for He is faithful. And by reminding ourselves
of God's character, that God is the source of our strength and peace. Sa ating pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay, maganda man o hindi, pinapaalala natin sa ating sarili na ang Diyos ay matapat at mabuti. At sa Kanya nanggagaling ang ating kalakasan at kapayapaan na hinahangad sa ating buhay. Giving thanks in all things is God's will for us, all believers. Ang pagbibigay ng pasasalamat sa lahat ng bagay, ito ang kalooban ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga anak, sa lahat ng mga mananampalataya. Nababasa na natin ang Biblia, mga kapatid, no? Dahil sa ating Bible study. Praise God. Salamat kay Pastor Mario for allowing us to have the whole Bible na pag-aaral. Makikita natin ang mga examples of prayer in the Bible. The example of Abraham's intercession. Abraham prayed for God to spare the city of Sodom in Genesis chapter 18 verses 22 to 33. Hindi ko na to babasahin itong verse na to kasi hahaba pa tayo. So nasa Genesis chapter 18 verse 22 to 33. Si Abraham ay naglakas loob na nag-intercede, nananalangin para sa Sodoma at Gomora. At nananalangin with all humility sa ating Panginoon. Nagni-negotiate pa siya sa ating Panginoon na kung meron lang kahit ilang matuwid na tao sa lugar ng Sodom and Gomorrah na hindi ito, kung pwede, hindi ito gugunawin ng ating Panginoon. So when you read Genesis 18:22 to 33, makikita natin ang panalangin ni Abraham. It was a bold prayer and intercession for Sodom. Hinihingi ni Abraham na i-spare ang Sodom and Gomorrah kung meron pang natitirang matuwid na mga tao sa lugar na ito. Ang pangalawang example po, mga kapatid, is Solomon's prayer for wisdom. Solomon prayed for wisdom to lead his people. At mababasa natin ito sa 1 Kings chapter 3 verses 5 to 14. Solomon in all humility ay humihingi, nananalangin ng karunungan. At ito ay nagbibigay saya sa ating Panginoon. At ibinigay sa kanya ang hinihingi niyang karunungan. Kasama na ang karangyaan, kayamanan, and honor na hindi hinihingi ni Solomon. Praise God. Solomon only asked for wisdom, karunungan, in leading the people. But God was pleased that He granted Solomon's prayer by giving him wisdom and also the riches and honor that Solomon did not ask for. Hallelujah. God is good. At iba pang example, mga kapatid, Daniel's prayer of praise. Daniel blessed God for wisdom and might. At mababasa natin sa Daniel chapter 2 verses 20 to 23. Si Daniel ay nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon sa kanyang pinakamataas na karunungan, sa kanyang kapangyarihan at kontrol sa buong kasaysayan ng Israel. Daniel bowed down before the Lord and sing praises unto God. At sinasabi niya, pinupuri kita, Panginoon, sa iyong napakataas na karunungan, kapangyarihan, at control over the history of Israel. At ang isa pang example, mga kapatid, Jesus' prayer in Gethsemane. Ito ay isang powerful example of surrendering one's will to God. Mababasa natin sa Matthew chapter 26 verses 36 to 46. Si Jesus ay nagpray ng complete submission to God's will. Sabi pa niya, not my will, but your will be done. Complete surrender. It is a most powerful prayer of surrender. Jesus' prayer in Gethsemane.
Another example, mga kapatid, the early church prayer. Early church prayer. The apostles prayed for boldness in Acts chapter 4 verses 23 to 31. Ang early church po, dahil napaligiran sila sa grabing persecution, they prayed to God. They asked God for boldness. They asked God for divine power to continue their mission. Kahit in the midst of persecution, the early church, they prayed for boldness and divine power. Banal na kapangyarihan. Hinihingi nila ang banal na kapangyarihan nagmumula sa Panginoon para mapagpapatuloy nila ang kanilang misyon. Imbes na matakot, imbes na umatras sa kung ano ang pinapagawa sa kanila ng Panginoon, they were bold to ask for boldness, to pray and ask for boldness and divine power. And God granted their prayer. Kaya mga kapatid, in Colossians chapter 4 verse 2, sabi pa dito, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Panginoon. Meron pong difference sa isang panalangin na matyaga, nagpapatuloy, araw-araw, maganda man o hindi ang takbo ng buhay. At meron ding difference ang mahabang prayer. God does not require a long prayer. God requires a persistent prayer. Meaning, not giving up. Huwag tayong mag-give up. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. In Luke chapter 11 verse 9 to 10, sabi pa dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. God does not want us to give up in prayer. Ayaw ng Panginoon na tayo ay tumigil sa ating panalangin. Ang instruction niya is to be persistent, consistent, and unceasing. Ito ang gusto ni Jesus. Matyaga, tuloy-tuloy lang, at hindi tayo titigil. Mga kapatid, ano ang 12 vital area for a disciple of Jesus Christ? Ito ay walang iba kundi ang panalangin. Kaya mga kapatid, let us be persistent and consistent and unceasing in prayer. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na itinuturo niyo sa amin tungkol sa panalangin. Holy Spirit, teach us how to pray. Holy Spirit, help us to be persistent and consistent and to be unceasing in our prayer, Panginoon. Thank you, Lord, for teaching us, Lord, to become a disciple of Jesus Christ. Help us, O Lord, to embrace, Lord God, this character of prayerfulness. Maraming salamat, Panginoon, na kayo po ay buhay na Diyos, totoo at tunay na Panginoon, na hindi namin, kahit hindi namin nakikita niyo kami at nakikita mo ang lahat ng aming ginagawa. Naririnig mo ang lahat ng aming sinasabi. Panginoon, thank you, Lord, for you are good, you are great, and help us to pray, Lord, consistently and unceasingly. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. God bless House of Refuge Community Center. And bless our pastors, O Lord, Pastor Mario, and Ate Beth Albeda, Pastor Wilfred, and Ate Marilyn Almahar. We appreciate them so much, Lord, for it is in their hearts, Lord, to teach us, Lord, the truth of your word. Lord, ibigay niyo po sa kanila, Lord God, a life of fullness, Lord God, of joy, filled with your favor and your wisdom and your anointing, Panginoon. We pray for long life, long good life, and we pray for protection
and blessing sa buong pamilya nila. Maraming salamat, Panginoon. You have blessed us with two good, kind, and humble pastors. Maraming salamat po sa kanilang buhay. We give you all the praises and all the honor, O God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat, Sister Lilia, for teaching us today about prayer. So mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi nasa kalahati na ho tayo. Okay ba yun? Happy pa kayo? Nakakalahati na tayo sa 24 topics that we are about to learn. No, magmula ho noong Agosto when we started this series on the vital areas for a disciple of the Lord Jesus Christ. So 12 na lang uli. So tatlong buwan pa ang bubunuin natin, and we hope and pray mga kapatid na tayo po are not just hearing, hindi lamang natin pinakikinggan ang mga salita ng Diyos that are being taught to us, kundi panalangin po namin na ito ho ay unti-unti nating bigyan ng effort na mailapat, maisagawa at maisakatuparan sa buhay natin. Amen po ba? No, alam niyo akong ibang pinaka-ultimate na layunin ang isang Bible teacher, ang isang pastor, kundi yung makita na nagkakaroon ng transformation sa buhay ng mga taong tinuturuan nila. And bilang pastor, mga kapatid, masaya ho kami whenever we hear you testifying of God's power, changing your life, no? Nagbabago yung buhay ninyo. Yung mga dating hindi natin ginagawa para kay Lord, ngayon nagagawa na natin. Yung mga dating ginagawa natin para sa kaaway, sa demonyo, ngayon hindi mo na ginagawa kasi binabago ka na ni Lord. Amen po ba? No? So napakabagay po nun para sa amin na marinig po ang ating mga pagpapasalamat kay Lord na kasi we are learning about vital areas. And si Fe, alam niya, pag sinabing vital, di ba, yung mga vital organs sa katawan natin, importante ito. At hindi ho ito sinasabi na optional thing na pwede natin gawin na whether pag feel mong gawin, okay. Pag hindi mo gagawin. Hindi ho eh. No? Vital po ito. Ibig sabihin, napakahalaga nito. Hindi ito negotiable na pwede mong gawin o hindi, kundi dapat gawin mo. Amen po ba, no? As we have learned, no, from the past weeks that we have been learning, una, tinalakay natin yung tinatawag nating assurance of salvation. Tiniyak natin at binigyan natin ng pagpapahalaga na bilang mga mananampalataya, especially you guys from House of Refuge, mahalaga na ikaw mismo tiyak ka sa kaligtasan mo. Kasi sabi nga po, you cannot give anything that you don't have. Hindi mo pwede i-share ang salvation sa iba kung ikaw mismo hindi pa ligtas. And we also talk about achieving victory over sin. Diba? Paano tayo magkakamit ng tagumpay laban sa kasalanan at paano ba tayo mamumuhay ng hiwalay sa pagkakasala. Alam niyo po, dapat nag-i-improve tayo even in sinning. Kung dati, bago ka umattend ng House of Refuge, ang kasalanan mo everyday 100, dapat ngayon 50 na lang. 'Di ba? Nabawasan na ng kalahati, no? Kung dati tamad ka, dapat ngayon sumisipag ka na, no? You are starting to be separated from sin. And we also learned about the importance of Christian fellowship. No, na mahalaga pala yung nagtitipon tayo kahit online. No, mahalaga na nagkikita-kita tayo, nakakapakinig tayo kasi pag hindi namin kayo nakita, mamimiss namin kayo. Amen ho ba? Na-miss niyo ba kami kagabi, no? So, sorry po kagabi kasi special moment yan para sa aming pamilya kasi for quite some time, no, I've been pushing my son, yung pangatlo naming anak, magpakasal ka na, mag-asawa ka na kasi 30 years old na po eh. No? At meron na siyang long time na girlfriend. And finally, kagabi, napakaganda sa harap ng mga siguro
mga 2,000 taong nanood ng concert ni Earl Agustin, hindi maintindihan yung sinasabi ng anak ko, basta sabi na lang ng girlfriend niya, yes, lakasan mo pa, yes, ayun, kaya ako medyo naiyak ako dahil sabi ko talagang at least eto na, no, natupad na isa sa mga panalangin namin. And kung minsan may mga pagkakataon na wala kami, no, for some valid reason. But it doesn't mean na nakakalimutan namin kayo. Ganun ho kaimportante yung Christian fellowship. And for the last 7 Sundays, we also talk about the Bible, di ba? Pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, pinag-aralan natin ang kahalagahan ng pakikinig, ng pagbabasa ng salita ng Diyos. We also learned about Bible study, na mahalaga pala yung mag-aral ng salita ng Diyos, hindi lang makinig, hindi lang magbasa, kundi aralin. At mahalaga din ang mag-memorize ng salita ng Diyos. Paano kaya natin gagawin? Alam nyo, kahapon, nasa isang pastors conference kami, and way back in 1980s, yung mga kasama namin doon ay nagbibigay ng patotoo, pastor. Ang patotoo nila noong 1980s, pag merong gathering, hindi pwedeng wala kang memory verse. Kasi pag wala kang memory verse, mapapahiya ka. Alam nyo, ginagawa pala nila pag nag-gather sila, no? Ano ba, sabi niya, memory verse, number 1, Gelbolingo. Tapos, pagkatapos mag-share ng memory verse, ipapasa ko ngayon ang memory verse kay Sel Andrina. Aba, dapat si Sel merong memory verse. Pagka naka-recite ng memory verse, sasabihin ni Sel, pinapasa ko naman ngayon kay Daisy Salvador. Alam nyo, pag wala kang memory verse, sabi nila noon, naku, mapapahiya ka. Paano kaya natin gagawin sa House of Refuge yung gano'n, na virtual? Diyan sa Gusa, pwede, no? Kayo, no? Magpasahan tayo ng memory verse, no? Isa-isa. Mga kapatid, mahalaga ang makapagsaulo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi ito yung instrumento na pwede mong magamit para sa panahon that you are being tempted by the enemy. You will remind not only yourself, but you will remind even the enemy na sasabihin mo na susulat ang ganitong talata sa Biblia. Mga kapatid, kahit na medyo senior na o super senior na, pwede pa rin tayong mag-memorize. And also talk about meditating the Word of God. Paano natin ito pagbubulay-bulayan? And of course, the most important is applying the Word of God. No? Kasi kahit gaano karami ka nang narinig, kahit gaano nakarami ang na-memorize mo, kung hindi mo ginagawa sa buhay mo yan, wala ring saysay ang lahat ng memory verse mo. Hello, nandyan pa ba kayo? Kailangan dapat natin sa buhay natin, isagawa natin para magkaroon ng ultimate transformation ang buhay ng bawat isa sa atin. So yun po, no? Nakalabindalawa na tayo. Today, we learned about prayer. Alam niyo ba, mga kapatid, tayo ho bilang tao, generally speaking, we don't know how to pray. Hindi ho natin alam paano mag-pray. Kasi ang mga disciples nga in Matthew chapter 6 verse 8, ang sabi ng mga disciple kay Jesus, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. That is why in verse 9, ang sabi ni Lord sa kanila, ganito kayo manalangin. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi lamang ho Panginoon, pengi nito, pengi doon. Hindi ho. Ang panalangin ay ang pag-cultivate, pagde-develop ng mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. No, so we hope that we have learned much from the 12 topics that we discussed the past 3 months. 12 pa. 3 buwan pa. At alam ko, maraming inihanda na magagandang mensahe ang Panginoon sa atin na magiging kapaki-pakinabang para sa paglago nating espiritual. Amen po ba?
No, kaya ho kami bilang mga pastor ninyo, hindi ho kami tumitigil sa pananalangin for you, hindi kami tumitigil in thinking ways and means paano natin madedevelop pa ang ating mga buhay bilang mga mananampalataya. And in fact, ngayon po dito sa Pilipinas, 'di ba? Ano bang tawag nila sa school? Wellness holiday yata, no? Sabi nila para magkaroon ng time na makapagpahinga ang mga guro, ang mga estudyante mula sa iba't ibang maraming panahon ng klase, ng suspension, ng pag-aaral. Alam niyo ho, ang mga pastor ninyo, magkakaroon din ho kami ng break, no? Magkakaroon din kami ng wellness break this coming week. Ano ibig sabihin? Inimbitahan ko ang mag-asawang Pastor Wilfred, si Ate Marlene, si Manang Tess from Open Heavens na pupunta ho dito sa amin sa Tagaytay para makal lamig na simoy na pero ito ho, once a month lang po na ipinagdiriwang ika nga sa pangunguna ng Philippine Council of Evangelical Churches, ng PCEC. Naglaan sila ng isang buwan at least every year, no? Actually, hindi naman talaga siya 1 month parang kung saan linggo nyo gusto ano ng mga simbahan, ganun ho ang konsepto, ang kaisipan. Pero gusto ko na siguro hindi tayo sanay pa sa ganito, hindi lahat ay hindi informed about this thing. But I want you, no? Nais ko na maging bukas ang kaisipan natin na bilang mga kabahagi ng House of Refuge, please take some time to appreciate your pastors. Thank you kay Sister Lydia, very vocal. Thank you sa iba na very vocal. Mahigit 20 ho tayo. Kulang-kulang 30. Sana marinig din natin yung iba. Hello. Ay, parang walang sumasagot. Parang walang ano. Thank you po. Thank you. Please take some time to appreciate. Hindi ko alam how are you going to do that. No? Bahala kayo, binibigay namin sa inyo kung paano. Sabi ko kanina sa Bulacan, wag niyo na lang regaluhan ng mga pastor niyo ng cake na matamis kasi ano na, maliban na kung papakain namin sa iba kasi meron dedication yun no? Pero it's up to you guys. Pero gusto kong magkaroon tayo ng kaisipan na maglaan tayo ng panahon na pasalamatan natin. In fact, kanina nga si pastor may kinanta sa Bulacan. No, actually yung kanta na yon para sa kanya pero siya ang kumanta. Sabi ko sa kanya, pagdating nyo dito sa Tagaytay, tayo na lang mag-a-appreciate na tayong 4 o tayong 5 kasama si Ate Tess. Pero mga kapatid, please take some time. We appreciate your prayers, no? Salamat sa linggo-linggong panalangin natin every Thursday sa Grace Lim, dako ra. mga pastor ng House of Refuge. But more than these prayers, no? Alam niyo pinaka-ultimate na gusto kong regalo niyo sa amin? Alam niyo po kung ano? Pakitanong ano. Sige, off niyo yung mic, on niyo yung mic niyo. Tanungin niyo ako ano. Ano? Ibubulong ko sa iyo, Fe, ha? Ibubulong ko sa iyo. Yung nag-ano, yun ang magbigay. Ang gusto kong regalo, transformed lives, 'di ba? Higit sa mga material, higit sa mga physical, bagaman okay din 'yon. Pero ang ultimate, yung buhay ninyo na nababago because you have been a part of House of Refuge. And you have been hearing the message of God, you have been receiving God's word in your lives. Masaya kami na makita na magmula dito, papunta dito, nababago yung buhay ninyo. Amen. Pag yun na nangyari, nako, meron na kaming trophy kasi
nakikita namin na nagkakaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay natin. Pastor, ready ka na ba kumanta sa awit mo? Pwede na, Pastor. Ayan, pakinggan natin si Pastor Wilfred sa kanyang awit. Para dapat kayo aawit ito para sa kanya. Ito po, pakinggan natin. Ikas na kayo kasi umawit na. Ang pasasalamat kay Pastor. Ayan. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi Ayun. maging ganap kung walang lingkod ng Diyos na gagabay sa ating lahat. Isang malaking gawain ang pastor sa buhay natin. Magpasakop sa Kaniya ay ating tungkulin. Nais ng Diyos na tayo ay Kanyang pagpalain. Kung walang Recording in progress. paano lalago ang buhay natin? Marapat lang na pasalamatan ang Panginoon sa kaloob niyang pastor sa atin. Wala tayo ngayon rito kung walang lingkod ng Diyos. Marahil si Jesu Kristo di pa kilala ng lubos. Siyang pinili ng ating Ama upang tayo'y pangalagaan niya. Nais ng Diyos na tayo ay Kanyang pagpalain. Kung walang pastor, paano lalago ang buhay natin? Marapat lang na pasalamatan ang Panginoon sa kaloob niyang pastor sa atin. Aming pastor, salamat po sa paggabay sa amin. Ilang taon na ang lumipas at ika'y nariyan pa rin. Salamat sa katapatan mo sa Iglesia ng Diyos. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Mula sa awitin ito ipinapabatid sa inyo. Mahal namin kayo, aming pastor. Mahal namin kayo, aming pastor. Recording stopped. Ayun. Hindi ko alam kung sino ang kumanta ng awit na yan. Maganda yata. Next year, marinig natin kantahin yan ni Sister Grace Lynn sa Cebu. No? Ayan. So, yan mga kapatid. Yan ang inawit ni Pastor para sa kanya kanina sa Montalban. So, ayun no, sabi ko sa kanila, ngayong week na to, basta punta lang tayo dito, magsama-sama tayo. Sigurado naman meron tayong kakainin at meron tayong mapupuntahan sa loob ng, kasi in the past, parating overnight lang, no? Darating ngayon, matutulog, bukas uuwi na. Ngayon, 3 gabi, 4 na araw. We will be together dito po sa Tagaytay. So if you feel being led by the Lord to help us, okay, send nyo lang po at we will appreciate. Kung makakapunta naman kayo, Cebu, no, ang team Cebu, punta naman kayo para mas masaya.
o yung Mindanao at Taiwan, no? Para having that rest and recreation and some time of praying and brainstorming for the ministry. God bless you po. No, turning back to you, Sister Marlene. Ate Marlene. Salamat po, Pastor. Natutuwa lang ako pakinggan kasi umanta na yung request ko ni Ate Sister kanina. Hindi ko alam na meron yan. Meron na pala ngayon. Dati wala. Oo. Kaya po yung request ko po yan kay Pastor kanina. Ngayon po naman, tayo po yung magpapatuloy na po sa ating gawain. Tayo po ay darako na po sa ating prayer for persecuted country. Ibigay ko na po ito kay Sister Fe. Gibuling. Mayong udto sa tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao. And thank you. Daghang salamat, Pastor Mario and Pastor Wilfred. In behalf of Team Cebu na lang po. Daghang salamat, Gyud. And isa po ako talaga, nasasabi ko na na-transform din. Siguro kung wala yung mga pastor, imposible. Imposible si Fe magbabago. Hallelujah. Praise God. Thank you. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. At balik po tayo sa ating gawain. Dito na po, sinaad na kailangan nating ipanalangin din ang ating mga unreached, persecuted country. Gaya po ng China. At ang kwento po ng mga Kristiyano sa China ay talagang nakakaantig at punong-puno ng tapang. Sa kabila ng matinding pagsubok, patuloy silang lumalago. Ang pag-uusig ay matagal ng bahagi ng kanilang buhay, lalo na para sa mga membro ng mga house churches. Mga simbahan sa bahay na hindi rehistrado sa gobyerno, they face constant surveillance, harassment, and the forced closure of their places of worship, including the demolition of crosses. Hindi rin sila pinayagan ang mga kabataan na wala pang 18 years old na dumalo sa mga service. Pero ang kahanga-hanga, hindi sila nagrereklamo, praise God. Instead, they view their suffering as a privilege to share in Christ's own. Para sa kanila, ito ang way of the cross. Ang daan na mismo ang Panginoong Hesus ang naglakad. Their unwavering faithfulness even in the darkest moment. In a powerful testimony to the world that Jesus is truly worth it. Hallelujah. And sabi po sa Romans chapter 8 verse 35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit sa persecution. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Mapagmahal na Ama, papasalamat po kami sa iyong mga anak sa China. Hallelujah. Sa kanilang katapatan na nagbibigay inspirasyon sa amin. Lord, we pray for their safety and supernatural strength sa mga nakakulong. Ipakita mo po ang inyong presensya at bawat at bigyan sila ng kapayapaan higit pa sa aming pag-unawa. Protect their leaders, hallelujah, and their ability to keep meeting and disciplining others. Lord, we ask that you confound the plans of those who seek to silence your church. Gamitin po ang kanilang paghihirap upang mas lalong maging malinaw at malakas ang kanilang pagtotoo. Hallelujah. We pray for wisdom and boldness as they share the gospel. Finally, Lord, we pray that the government official, Lord, yes, change their hearts, Lord. Let them encounter your love through the very people they persecute. In Jesus' mighty name, sabay-sabay tayo. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Sister Fe, sa iyong panalangin para po sa persecuted country. Tayo naman po ay darako na po sa ating pagbibigay para po sa Panginoon. Tayo sinopen po si Sister Daisy po. Salamat po, Sister Marlene, at happy pastors sa ating mga pastors, sa ating mga kuya, at isang mabuting ama na rin sa ating grupo. Nawa pa ay patuloy kayong gabayan ni Lord sa inyong mga responsibility bilang pastor na nagbibigay sa amin ng mga napakaganda at makabuluhang mga salita mula sa Panginoon. Yes, basahin ko po. Salamat sa nakababatang kapatid. Opo, Pastor. Basahin ko po yung Deuteronomy 16:17. Sabi niya po, each of you must be give in proportion
to the way the Lord your God has blessed you. Ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Ang tanong po, paano nga po kung wala naman, kung may isang pilosopo po na magsasabi na paano ako magbibigay, wala naman akong maibigay, wala po akong cash, wala po akong maibibigay sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang Panginoon, sabi niya nga, sabi niya po sa Romans 12 verse 1, sabi niya, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ibig sabihin, ang tunay na pagsamba ay kapag buong buhay natin, maging sakit, pagod at pagsubok, ay kailangan ialay natin sa Panginoon. Hindi po nasusukat sa pera o kayamanan ang ating inahandog sa Panginoon. Bagkus, even those frustration, pagsubok, yung mga ating mga hinanakit sa buhay, yung mga sakit na nararamdaman natin, yun din po ialay natin sa Panginoon sapagkat siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng kagalingan at magbibigay ng kalakasan. Kaya muli po sa hapong ito, pag-pray po natin financially, physically, emotionally, sapagkat alam po natin sa ating paligid, marami pong nangyayari. Yes, Lord, sa hapong ito, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Muli, Lord, kahit po sa ganitong paraan kami po nagsama-sama, salamat po ng marami. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din po, Lord. Patuloy po namin inaalay ang mga munting aming maibigay sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na lahat ng itong inaalay namin ay nagmula sa iyo, Panginoon. Sa iyo makapangyarihang kamay, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, na i-bless mo po ang bawat buhay ng mga members ng House of Refuge. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga pastors, Panginoon, ang leaders ng House of Refuge, Panginoon. Inaalay namin sila, Panginoon, na nawa, Panginoon, na biyayaan mo sila, Lord, ng kalakasan, Lord, ng lalong mas higit na madagdagan ng kanilang mga knowledge, Panginoon, at ang wisdom, Lord, nang sa ganun, Panginoon, lalo po kaming mabiyayaan ng dunong o salita na mula sa iyo, Panginoon. Lord, ang aming alay, Panginoon, patuloy mo pong i-bless, Panginoon. Patuloy mo pong gawing itong kalakasan namin, Panginoon. Na alam namin ito, na lahat ng ito, Panginoon, ng bagay na ito ay nagmula sa iyo, Panginoon. Mula sa hapong ito, Panginoon, lahat ng ito amin dinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat, Sister Daisy. Ngayon po, yung po mga tithes sa Taiwan, you can give your tithes and offering on site, or you may have pick up or deposit. Please contact Kuya Yu Chang. At dito naman po sa Pilipinas, send me, sa pangalan ko po, ang GCash number ko po ay 0961-6121-030. At pagdating naman po sa Alegria, Cebu, care of Sister Cel Eldrina. Maraming po salamat sa inyo. Pagpalay nawa kayo ng Panginoon sa inyong matapat na pagbibigay. At tayo naman po ay darako na po sa ating closing prayer. Bibigay ko na po kay Brother Vic Lim. Vic. Amen. O, ayan na. Ano?
Okay, magandang hapon po sa lahat. Lord, maraming salamat po at saka nagbibigay po kami ng appreciation sa kina Pastor Mario, Pastor Wilfred, Pastor Tess, Pastor Grace ng Taiwan. Salamat po sa inyo, Lord, na ginamit mo sila na mag-encourage sa mga tao, Ginoo, sa bawat lugar sa Taiwan, sa Cebu, diyan sa Cebu, may mga marapit tayong mga maging pastor, si Tess sa Caloocan. Salamat din na daghan pa kaayo ang mga tao nga moduol sa Ginoo, not only in our church but also in other churches within the Philippines, na imong gamiton, Lord, na mahimong encourage not only through their words but also to their lives, Lord. Salamat, Ginoo. We will treasure among nadunggan ng mga pulong kalong adlaw, Lord God. We can witness, Lord God, sa mga changes sa kinabuhi. daghan mi nakita within the House of Refuge na nabag-o kaayo. And we glorify your name, Lord. Salamat sa tanan. We will remember your goodness. And we will remember, Lord, sa mga tao nga imong gigamit, Panginoon. Salamat kay sa tanan. And as we part, in few minutes, Lord, we will treasure your word. We'll treasure your goodness. And we will treasure also, Lord, ang fellowship. Dili na magkita in person, but we treasure, Lord, the friendship. Is one of the most vital points sa simbahan, Ginoo. Salamat kayo nga pagpabilin kini masikatong lagyo. We also remember, Lord God, sa mga tao nga even nga wala mo attend, we pray for them and we long for them nga mobalik sila. Even, Lord, mapindot lang sila pila ka minutes sa Zoom. Among iampo sila, kaasa man sila karon, that they will treasure the words, they will treasure nga unsa wala nga dunggan sa una mabalik sila, hindi sila malimot. And we pray, Lord God, sa mga tao na dunay depression karon, you will touch them, they will listen, and